Alright, kamusta mga Chong? And welcome again dito po sa ating channel, dito sa Chong Talks. And we have another issue to talk about. And let's start, But before I start, oh my G, no? Ay gusto ko munang batiin ang ating overseas Filipino workers. Kamusta po kayo dyan, Chong? At sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan po, no? At tayo po ay sobra-sobra magtrabaho at lagi nyo pong iingatan ng inyong sarili dahil alam niyo na, pag tayo ay nagkasakit ay mahirap din tayo mag-function sa mga trabaho natin. Kaya kayo din. So, ang gawin nyo na lang, pahinga lang po, no? At inom kayo ng lemon water and habang nasa YouTube kayo, andito na lang kayo, nanonood. Okay. Alright. Ingat po kayo dyan at God bless po sa inyo. Sa atin lahat. Alright, ang ating pong issue ngayon ay ang ating pong VP Sara ay nagsalita na. Actually, matagal na naman siya nagsasalita, no? Ibig ko pong sabihin, parang inilabas niya na ang kanyang, yung bang saloobin ba? Yung bang gusto niyang matagal niya nang sabihin dahil nga po sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Alam niyo mga Chong, if you going to realize or to analyze the words o yung mga sentences ng ating VP, ay talaga naman makikita mo na she is really concerned sa mga Filipino. Marami nga lang mga umi-epal dyan na binibigyan nila ng kahulugan. Ganun talaga eh. At alam naman natin na since VP resigned as a DepEd po, ay alam naman natin na marami na siyang binabangga. No? Ipakita po natin ang kanyang messages. Yan. Meron siyang mga pinahayag ngayon. I think this was last August 9. And katulad ng sinasabi ko rin dati kahit sa Facebook, which is ako'y binanatan ng mga troll, no? Either bayad or bangag, di ba? Kaya sabi ko, we Filipinos deserve better. At yan din po ang sabi ng ating Vice President Sara. But before I continue, nung sinabi ko po yan nung una, I'm not saying akong original, okay? At wala naman po, lahat naman po yung sinasabi ng iba-ibang tao. Pero ibig sabihin, kaya ako sinabi rin yun nung una, ay alam naman natin na addict ang presidente, di ba? Sinasabi kong we deserve a better leader dahil ito si Sara mismo ang talagang dapat na leader ng ating bansa. Anyway, let's talk about what she said to the messages, no? Okay, ang sabi niya ay we Filipinos deserve better, which is true. Totoo yun, no? Walang biro. Alam naman natin, di ba? Addict ang leader eh. So, sabi niya rito, I am using my position, resources, and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. Okay? Parang dahil siya ay exclusive vice president na lang, wala na siya sa administration bangag, ay ginagamit niya na lang yung posisyon na yun para ipakita o iparinig sa gobyerno ang mga boses ng ating masa. Yung pong ibig. So, para sa kanya, let's use this, no? Kasi nga alam niya man na talagang, I know before Sara Duterte did this message or wrote these messages, I'm sure maraming magre-react. Alam niya na yan. Matalino yung tao eh. Sabi niya rito, 2 beses akong nakaranas ng baha, no? Sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Yun. Nasira ang mga kagamitan at puro burak ang kapaligiran. Totoo rin yun, no? Totoo yun. Hindi siya nakakatuwa at syempre naranasan ko na rin maglakad sa tubig baha na hanggang dibdib at tuluyang lumangoy na lamang. Hindi siya masaya, naranasan kong maging mayor at may namatay na 13 katao na dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin ko ito. Alam mo, hindi ko masisisi ang naranasan ng ating VP. Ako, when I was in college, ganun din po ako, naglalakad din po ako sa baha. No? Pero hindi naman ako mayor o hindi naman ako nakaranas ng buti naman na may namatay. No? Yung mga baha na yun is just regular sa Metro Manila. No? Pero ang ibig ko sabihin, sa naranasan ng ating VP nung araw siya ay mayor at saka nung nasa Davao pa siya ay talagang naranasan niya na yung hirap, no? At alam niya ngayon na nararanasan ngayon ng kapwa nating mga Pilipino ay talagang masakit. And she knows that, no? Hindi niya naman 'to sinasabi para sa kanya, para sa Pilipino, di ba? Anyway, sabi niya, so I am using my position, no? Resources and platform to be the voice show our government official how to command. Diba? I am using my position, resources, and platform just as I did in the past. Noong ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage. Ito ay para may sinusundan ang City Engineer Office at DPWH na plano at hindi na sila mag-i-invent ng proyekto. Actually, maganda ting itong sinabi ni Vice.
dapat talaga na ipaplano mo talaga. Kasi sa Pilipinas, alam naman natin, lagi bumabagyo, umuulan, nagbabaha. And she already knew that. So, ang move on niya na lang is, okay, ito nangyayari sa ating bayan, then let's just do something. Let's make a plan. No? Parang sa Davao City, siguro gumawa na sila ng planong ganun. And just like what she said on the letter na, para raw ang city engineer ay merong parang idea, platform, dahil gumawa ka ng plano, which is good for the engineer, magkakaroon sila ng ang engineer kasi, if you propose or offer something like a project, nag-iisip na yan eh. Lalo na kung yung mga engineer sa City Hall or sa city ay talagang concern para sa bayan. Pero kung mga kupit piso lang, ay wala tayong magagawa. Pero may mga engineer talaga dyan na talagang they wanna know something. How can I do this? How am I help these people na paano iwas sa mga ganitong sakuna o sa mga ganitong pangyayari. No? Tama yan. Kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood control planning na simula noong September 2016 at na-publish noong Hulyo 2023. Ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. May ginawa naman talaga ang former Tatay Digong nung siya ay presidente pa. And ang masakit kasi sa nangyari sa Tatay Digong, no? Tanggapin man ng mga troll o hindi, ay dahil nadali tayo ng COVID. Look at that. Dito sa sinabi ni Ma'am Sara, sabi niya is nasimula noong September 2016. Okay? Siyempre, hindi naman niya katulad na pag ginawa mo yung plano na yan, bukas, yun na. Di ba? Oo, tama. Talagang hindi ganun. Ibig ko sabihin, pag gumawa ka ng plano, maraming dadaanan yan. Ika nga, you call that process. Di ba? Para mag-progress. Yun ang ibig ko sabihin. May mga troll kasi sa Twitter na dakdak ka lang dakdak daw, sabi kay Vice President na yung tatay mo wala namang ginawa. Ayan nga. Alam niyo mga chong, this is public works and this is public. And I am sure na kung gusto niyo humanap ng master plan nito ng PRRD administration, I think you can look for that. No? Hindi yung dakdak lang ng dakdak ang mga nagtutweet, no? Nasasabihin puro dakdak lang daw si Sara Duterte. No, nakita ko yan. No? I'm not even Duterte, solid Duterte pa noon, pero napansin ko yan, nakita ko yan. Hindi ko nga lang masyadong, alam mo na, syempre, ano ba naman tayo, di ba? But anyway, baka naman, sabi sa message, baka naman gusto nang pondohan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. Maybe, yung master plan na sinasabi ni Vice Sara ay yung ginawa ng PRRD administration, former. No? Which is, ito nga. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapatin nilang gibain na lang. Diba? Alam nyo, Ma'am Sara, I think that's the reason why hindi papayag ang administration na to, especially if they are high, na mangyari ang master plan na ginawa ng former administration. Bakit? Alam nyo na kung bakit. Pag ginawa nila yan, credit na naman yan. Alam naman natin ang administrasyon na to ay mga credit grabber din. Kitang-kita mo naman yan. Number 1 si Bautista ng DOTR. Number 1 yan. At pag may pumalpak sa ginawa niya, isisisi niya naman sa nakarang administration. Pero pag may magandang nangyari at may magandang feedback, sasabihin niya, because we did it. Hindi alam ng mga nagbibigay ng feedback galing sa nakarang administration. But anyway, let's not talk about that idiot. Hindi mangyayari yan, Ma'am Sara, hanggat hindi kayo ang presidente. Dahil lalo na ngayon ay talagang matindi na ang labanan between you, the Dutertes, at ang mga Bangag family. Diba? Siyempre, they have the money to strike. They have the money to attack you at saka ang pamilya mo. Which is, it's really so sad. Kasi itong mga Marcos na to, no? Ako mismo nabudol ay naisip ko sana pagbigyan nga natin ang mga Marcoses. Which is, unfortunately, I was disappointed nung itong si Ma'am Sara bumaba sa pagka-Vice President and then look what happened to us right now. Pero hindi ko siya sinisisi. Ganun talaga hindi naman matakaw sa power ang mga Duterte. Kaya ganyan sila nagbibigay. Now, dito matindi yung sinabi niya. Ang sabi niya, leadership is faithfulness to the oath of office. Totoo rin yan, di ba? Leadership is faithful to service to the people. Tama rin yan, totoo yan, di ba? Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Diba? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Sino naman siguro pinatatamaan niya? Di kilala niya na kung sino. Sino? Si Imelda? Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Shout out sa, ano nyo na yan, yung tumulong sa kanila. Alam nyo na yan mga chong. But anyway, ang reaction ko po rito mga chong is,
She is just attacking them dahil ang kakapal naman talaga ng mga muka ng mga Marcos. Diba? Dahil alam naman nila na maraming problema ang Pilipinas kung ano-anong ginagawa. Droga, they like it. Kidnap, they really love it. Diba? At syempre, gurgur, they really master love it. Diba? Kaya, ang sinasabi rito ni VP Sara, she doesn't have the power to do that because she is the office of the Vice President. Sabi nga ng mga troll, reserva lang daw siya. Now, she is trying to voice out na saan naman pansinin ito na nasa taas. Ang problema kasi mga chong, disappointing pero I think hindi siya pakikinggan ng nasa taas. Kasi unang-una, sinasabotahin na nga siya. Especially nung bumitaw na siya sa DepEd. Ngayon, lahat halos tinitira siya when it comes to a lie. Congress, Senator, Malacanang, yan ang tumitira sa kanya. Good thing na lang talaga na hawak si Sara Duterte ng Pilipino. And I believe na ang mga Pilipino ito ay dadami pa. Okay? So, Ma'am Sara, tama yung message mo, pero mali yung padadalan mo. Di ba? Alright. Okay. At syempre, no? Umepal naman itong isang to. Pangalawa. At sino pa yung pangatlo? Ito. Pati sa picture, kidnapper, no? Bagay nga sila ni Ahas, no? Pareho sila ng ganun, But anyway, kaya gusto kong ipakita sa inyo itong tatlong bugok na to, no? Na wala namang ginagawang mabuti sa Pilipinas, ay dumakdak, umepal. Kasi, come think about it, no? Nag-message lang naman ang ating VP Sara. Nagre-request lang naman. If you're going to read the message over and over, hindi naman siya talaga yung pinupwersa mo yung tao. Ang sa kanya lang, baka naman pwede. Kasi nga, she just worried dahil nga, unang-una, it's because it came from Tatay Digong, yung master plan when it comes to flood control. Kaya, ang masasabi ko lang is like, hindi gagawin niya ng taas. Lalo na ngayon. Itong panahon na ito talagang hindi gagawin. But anyway, before we continue, panoorin natin yung sinabi nito si Epal JV, no? Yung taong walang balls, di ba? Dahil nga puro na lang siya dakdak, dakdak, at dakdak. No? Pumapatol pa nga yan sa Twitter eh. Biro mo, senator ka, no? And then, aanihin niya, yung papatulan niya. Hindi na lang niya gawin yung action. Papatuloy niya sa salita. Kaya, sabi ko, what the heck, paano nakalusot tong hayop na to? Pero wala tayong magagawa eh. Tapos na ang vote, ang election. Siyempre, nagkakaroon ng doubts about our political stability if the top 2 sides are not united or don't have a very good working relationship. Alam ba ni JV na matagal nang may alitan ang unity team? Di ba? hindi siya ba ay bangag din or lagi siyang sabog or what? Dahil hindi niya alam na baka kasi hindi na maganda to dahil matagal na po Mr. Senator, no. Unfortunately, sana naman wag ka magpaka-plastic, no. Alam niyo naman 'yan na nangyayari na yan nung una pa, 2023 pa lang alam niyo na. Tapos kayo you're playing dumb, which is you're really dumb, but the thing is don't play dumb because you are dumb. Diba? But anyway, ganun talaga mga chong eh. Yan ang mga binoto natin, yan yung mga nakalusot sa Senado, no, nalaglag yung mga talagang dapat, pero wala tayong magagawa eh. Matipid naman ang komento ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa issue. Tingin niya, nag-kontra sona na lang daw sana si VP Sara. O ito naman si Pimentel. Kung matatandaan nyo itong taong to, gumawa rin ito ng sona, di ba? Hindi ko lang kung 2023 yata yun eh. I'm not sure. I think gumawa rin ito ng sona itong colloquy na to. So, ang ginawa lang naman ni VP Sara is just na gumawa siya ng messages for the Filipino na sana naman. So, sometimes you have to think the fact na itong mga bugok na to, alam naman natin na kunwari lang kunyari. Pero when it comes to Filipinos, wala talaga mga chong. And unfortunately, nakaposisyon pa sila dyan. And wala tayong magagawa. We have to wait for more years para mawala itong mga bugok na to. I don't know if this guy is re-election. Pero si JV, hanggang 2028 pa yan. Kaya 2028 kayo, mag-suffer ng ganun, di ba? Okay? Alright. Now, after that, no, ito naman si Kolokoy. Joel Cua. Ay, sorry. Yan. Ay, nagsalita rin. This congressman. Alam mo, nung sinabi niya, nagbasa ko yung sinasabi niya sa news, no? Sabi ko, what are you talking about? So, parang sabi ko, anong pinagsasabi nitong hinayupak nito? So, tingnan niyo to ha, tingnan niyo. Yan, ha? Tingnan niyo ang kanyang sinabi. Joel Cua, magaling lang daw sa matatamis na salita si VP Sara. Pero kapag tanong... Anong matamis na salita na ano yun? Ano yung mga detalye, puro iwas, puro pagpapatawa, puro drama, kapag tinimbang laging kulang. Oh, ikaw yata nanonood ng movie ganun eh. Kung ikaw mahilig sa drama, alam niyo mga chong nung sinabi niya to, yung ganyan, magaling lang siya sa matatamis. Like what? No? Itong si Cua,
halatang ano palagay ko may kailangan to kay Tambaluslos eh. Diba? Kaya siguro sabi ni Tambaluslos, sige, kailangan mo ng 100 million. Banata mo muna si Sara para pumugi ako lalo, diba? Kaya tumira ka muna dahil hindi kita napapansin, hindi ka dumadakdak eh. Diba? So unfortunately, this guy, no, parang ang galing niya, no? Parang lumalabas ang galing niya. Ituloy natin. Sa mahalagang issue, puro lang daw drama. Tinawag din niyang komedyante ang bise na panay selfie raw at feeling artista. Pero wala raw resibo ng aktual. Walang araw resibo ng aktual congressman. Sinagot na yan ng ating VP, ang OVP. At saka, ano yung sasabi mo wala siyang ginagawa as feeling artista? Bakit? Inggit ka kasi si Ma'am Sara maganda, ikaw hindi? Di mag-makeup ka rin o mag-TikTok ka rin kung gusto mo, di ba? Kaya lang gusto mo, naiingit ka yata kay Ma'am Sara, kaya ka nagtatay ka, pwede ka namang gumawa ng account ng TikTok. Kung gusto mo maging komedyante rin, mag-komedyante ka rin, di ba? And then napansin ko, itong taong to, bata pala to ni Isko, di ba? Kaya naman pala ganyan. But anyway, hindi na siya ngayon. Bata na to ni Bangag, di ba? Dahil, o ni Tambayuda, dahil syempre, pera-pera. Alam naman ng mga congress ngayon, men, no offense talaga, no, sa mga ibang congressman na hindi mukhang pera, pero when it comes to money, number 1 ang congress dyan. No? Kaya it's really unfortunate and sad na may kongreso tayong ganyan. Sayang talaga. Napakalaki na sayang. Kawawa talaga ang Pilipinas, mga chong. Na nagawa at kung ano ang ginawa niya sa kanyang budget mula noong 2022 hanggang 2024. Di tignan mo sa COA, pambihira ka naman. Di ba? Congressman ka eh. Kung alam mo may doubt ka sa mga ginawa ni Vice President Sara, go to COA, sa audit. Congressman ka, may mga tao kang binabayaran na sinasabi, binabayaran namin mga Pilipino na sinusweldoan mo. Di utusan mo, pumunta ka nga, kunin mo nga yung mga ginawa at kung tingnan natin kung may ginawa si VP Sara sa mga perang budget. As a matter of fact, 2023, tinanggalan nyo na nga ng budget ang Vice President. Ano pa hinahanap mo? O baka naman pati pang sweldo ng mga tao ni Vice President, tanggalin nyo pa. Kawawa naman yung mga tao. Si VP hindi, pero yung mga tao niya, kawawa. Diba? So, itong mga ganitong mga congressman na ganito, mga chong, sa mga Maynila, yung kung ano man distrito ito, mga guys, mag-isip naman kayo. Tingnan nyo naman itong taong to. Ano bang ginawa nito? Yung mga mag-comment nga kayo kung anong ginawa nitong hinayupak na to. Ako, I can compete na si Sara maraming ginawa kaysa sa'yo. Ikaw kasi, kita mo pangalan mo, kuha. Kuha ka lang ng kuha yata ng budget eh. Ihira talaga. 4. Di ba? Yun ang ibig ko pong sabihin mga chong it's really sad. No? At ito pa. Ito ang talagang mas sad and worse. Di ba? Dito nakatawa siya. Mukhang katatapos siya lang tumira or what. But anyway, ito naman taong to nag-comment din. I guess because of the message of our VP Sara. Kasi alam naman natin, wala na unit team. And it's against the team na ngayon, di ba? Alam naman natin na itong bugok na to, itong addict na to, ay talagang ginamit lang ang mga Duterte. So, may karma rin yan. At saka, ganun talaga. Actually, sabi nga ni Mama Harlika, ay siguro sinadya na rin ng Panginoon na iupo siya dyan para malaman ng tao ang tunay na kulay. Ngayong alam na natin na tunay na kulay, addict pala to, addict ang pamilya, ang mga anak, at least, we can move on and do something about it. Hindi naman tanga mga Pilipino, hindi naman papayag yan ng ganyan-ganyan na lang. And I don't think na magpapayag pa yung Pilipino. Kung yung sugarulgang si Erap, tinanggal nila Ito pa kaya adik. Nagkataon lang talaga na itong taong to, may diskarte. Pera ang pinaiiral niya, kaya hindi pa bumibitaw, mga chong. Anyway, itong si Bangag ay nagbigay din ng message, no? At kung ano nung pinagsasabi at nakakatawa, ay tingnan natin, di ba? Kung ano yung sinabi niya sa conference niya, whatever. Here we go. Are spending our time, our resources, and our energy. That's him. That's his group. Spending the resources, the time, singhot dito, singhot doon, and then sira dito, gugurin ka doon. That's them. And I don't think that's Sara. Mr. President of the Bangag, ay sana tingnan mo muna sarili mo sa and look at you right now, look at your face. Mukhang kulang ang hit-hit mo. Di ba? With opposing one another. For political means. Posing one another. Ano ginawa nyo kay VP Sara? Di ba? Ikaw, wala kang utang na loob. No? Yung tatay mo, nilibing na nga sa Pilipinas na matagal nyo nang hinihingi sa mga dilawan. From Cory Aquino to Ramos, Erap, GMA. Di ba? Si Panot, si Pinoy. Di ba? And then pagdating kay Tatay Digong, ayan na. Pinabayaan na. Binanatan pa kayo ng dilawan. And look what you guys doing. Ang kakapal ng mukha nitong mga to. Pag nakikita mo yung pagmumukha sa TV, parang it's so really, sad. And we have, actually, he is the worst president of the Philippines. It's not Pinoy. Kaya mga Dilawski, naka 1 point na kayo dito.
then we have very little time, resources, and energy left for transforming our country. Wala naman talagang, when it comes to you, Mr. Bangag, there's no energy, there's no time. Dahil ang pagtulog mo, pag ikaw bangag, high, doon pa lang ginagamit mo na yung oras mo. Wala. So stop saying that ikaw mismo. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin if you can still see your face. Di ba? A better place. We don't have better place, Mr. Bangag. Nope, we don't. Unfortunately, we don't. Kawawa ang Pilipinas. Okay? Anyway, may pahabol pa tayo dito at ito nga si Castro, no? The kidnapper. Kung makapagsalita, akala mo kung sino. Ayan, no? Sabi niya we Filipinos definitely deserve better. And it will not come from the Dutertes or Marcoses. Oh, come on, Marcoses, my ass. I'm pretty sure nga at laway na rin kayo ni Tambayuda. Kunwari pa kayo, mga hinayupa kayo. Dati-dati, nung panahon ng mga dilawan, tira ka ng tira kay Marcos, na halos masunog ng mga balat nyo sa kalye. Ngayon, hindi na. Bakit? Nalangisan na rin kayo, Castro. At ikaw, convicted ka, bakit naandyan ka pa? Yun ang tanong. Well, itong sagot, talagang hindi siya makukulong dahil hawak siya ng Tambayuda at ng mga Marcos. Yan po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Okay? Anyway, ang akin lang pong conclusion dito mga chong is whatever the Vice President said para sa akin, not because I am her supporter, is true. Iyon ay para sa Pilipino, hindi po para sa kanya. But unfortunately, again, Miss Vice President, hindi mangyayari na yan because habang nakaupo ang bangag ng sa Malacanang, ang mga Congress na corrupt, no? At ang senator na duwag, no? Ay wala po tayong makukuwang kabutihan sa gobyerno. To tell you the truth, guys, balik na naman po ang super corruption sa Pilipinas since nung umupo si Bangag. Piyesta sa kanila ang pagdidilihensya, pagkukurap, pagkukupit, pagnanakaw, no? Tapos ang masakit nito, nung panahon kasi corrupt, 'di ba? Ngayon naman hindi lang corrupt, droga pa. Tapos ginagamit na nila ang PNP as their army. Kaya ang akin lang sana mga chong, let's pray to God na sana matauhan na ang AFP. Sabi nga nila is pag ang AFP ang kumilos, tanggal yung hinayupak na yan. Alam nyo nung araw na naalala ko nung tinanggal si ERAP, it's a combination between the AFP when they withdraw from the president, and then the PNP also, they withdraw to the president. And then kasama na syempre yung mga NPA ng bayan, isa yan sa nakatulong para matanggal si ERAP. Right now, NPA hates Duterte. AFP medyo nag-iisip pa. Ang PNP ay napipilitang sumunod sa kanilang sa mga officer. Pero marami ngayong mga PNP ang nagrereklamo at nagsasabi na takot lang ako mawalan ng trabaho kasi kung ano naman ang papakain ko sa mga Pilipino, paano ko politiko sa pamilya ko kung gagawin ko ito? Ayoko nang gawin. Marami tayo nakakausap ng mga PNP. Ayaw nilang gawin talaga yung pinagagawa sa kanila. Pero ang panako sa kanila, matanggal sa trabaho at kakasuhan pa. Yan ang nakakaawa sa PNP. Kaya para sa akin, ang PNP hindi lahat demonyo. Ilan-ilang lang yan. Number 1 na dyan yung chief nila ang demonyo. Diba? Kaya ang pag-asa nila natin ay ang AFP. And syempre, may AFP din mga corrupt. Kita-kita nyo naman si Browner. Brown na brown. Diba? Pero mahilig sa ginto. Kaya ganyan na nangyayari. So all we can say right now is we just hope and pray na sana matapos na to. Dahil kawawa talaga ang Pilipino mga chong. Talagang they really I feel bad for them. Pilipino rin ako and I'm doing this because I wanna be the voice also for the Filipinos like Vice President Sara. Kaya mga chong, ang sasabi ko lang, get out. No? Mga Pilipino dyan sa Pilipinas, get out, speak out, and kick them out. Okay? Hanggang dito lang po mga chong again at sana po ay nagustuhan nyo ang ating pinag-usapan and please don't forget to like, share, comment at syempre mag-subscribe po tayo. In that way, lagi po tayo nandito. Again, God bless po sa ating lahat at good luck po sa Pilipinas at sana po ay paggising natin sa umaga sa Pilipinas ay meron pa tayong maaabutang bansa na Pilipinas. Okay? On behalf of Sara supporter, Vice President said, mahalin po natin ang Pilipinas. Please. Thank you and have a nice day.